BC 27, nagsimula ang panahon ng imperyo ng Roma. Unti-unti itong naging makapangyarihan at malawak na imperyo na sumaklaw sa Europa, Asia at Africa at nangibabaw sa Mediterranean. Naghari ito sa halos 20% ng populasyon ng mundo noon. Matapos sakupin ng imperyo ng Roma ang Jerusalem at paalisin ang mga Hudyo sa Israel, lumaganap ang Kristyanismo sa buong imperyo ng Roma. At ipangangaral ang Ebanghelyong to ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Noong AD 313, ginawang legal ng emperador ng Roma na si Constantine ang Kristyanismo. Makalipas ang ilang taon, ginawa itong opisyal na relihiyon ng bansa. Isinulong ng mga kaganapang ito ang paglaganap at paglawak ng Kristyanismo sa buong Europa, Asia at Africa sa buong sangkatauhan. At naglatag ng pundasyon para sa Kristyanismo sa mga nagahari at karaniwang tao sa lahat ng kontinenteng iyon. Siyempre pa, nakaimpluwensya ito sa buhay ng mga tao sa lahat ng kontinente, tulad sa kanilang pananampalataya, iniisip, moralidad, at kalakaran sa lipunan. Nakaimpluwensya rin ito sa mga ideolohiya at politika ng sunod-sunod na henerasyon ng mga pinuno. Ang paglaganap ng Kristyanismo sa imperyo ng Roma at paglawak ng impluwensya nito ay nakasindak sa mga pinuno sa Roma. Takot at galit na galit sila sa Kristyanismo. Para mapigilan ang Kristyanismo na pumalit sa kanilang pamumuno, imusig nila ito ng sukdulan at pinaslang ang napakaraming mga Kristiyano. Ang hakbang na ito ay nagdala ng mga kalamidad na dulot ng kalikasan, awayan sa bansa at paglusog ng mga kaaway sa imperyo ng Roma at ng ilang epidemya. Nagpabalik-balik ang mga ito. Ang mas maiikli ay tumagal ng ilang dekada. Ang pinakamatagal ay mahigit 1 siglo. Nagdulot ito ng malaking pagbaba sa populasyon ng imperyo. Bumabagsak ang dating makapangyarihang sinaunang imperyo ng Roma. Noong 1453, nagkagulo sa sinaunang Roma. Bumagsak ang Constantinople sa imperyo ng Ottoman. Kaya nagsara ang aklat sa maluwalhating kasaysayan ng imperyo ng Roma.
Ganito nagsimula ang mga huling araw ng imperyo pagkaraan ng 1,500 maluluwalhating taon. Bumagsak ito dahil sa galit ng Diyos. Bumangon ang sinaunang imperyo ng Roma at itinatag para ipalaganap ang Kristyanismo. Ang ginintoang panahon nito ay nagsimula sa pagtatatag ng Kristyanismo bilang pambansang relihiyon nito. At nawasak ito dahil sa pagpapahirap nito sa mga Kristiyano. Kahit naglaho sa paningin at sa kasaysayan ang imperyo ng Roma, ang misyon at pag-unlad at pag-iral nito sa kasaysayan ng tao ay nagkaroon ng permanenteng epekto sa sumunod na mga henerasyon. Malakas na puwersa ito sa paglaganap ng Kristyanismo at nagpabilis sa paglaganap at paglalim ng kaisipang Kristiyano sa isipan ng mga tao. Kahit nakaraan na ang kaunlaran ng sinaunang Roma, hindi pa tapos ang impluwensya ng Kristyanismo sa sangkatauhan. Pinangalagaan at ginabayan nito ang sunod-sunod na mga henerasyon. Parang binihi ito na malalim na nag-ugat sa puso ng mga tao, puno ng sigla. Hindi lang nito pinalaya ang isipan ng mga tao at pinasimulan ang Renaissance, kundi naglaan din ito ng panibagong direksyon at inspirasyon sa pag-unlad ng sangkatauhan sa iba't ibang katayuan sa buhay. Humantong ito sa pag-unlad ng sining, kultura at siyensya ng Europa sa mga paraang wala pang katulad. Noong ika-17 siglo, dahil sa tagumpay ng Bourgeois Revolution sa England, ipinasa ang Bill of Rights, na nagtatag ng prinsipyo ng pangingibabaw ng Kongreso sa monarkiya at nagpadali sa pagtatatag ng constitutional monarchy. Dahil dito, ang bansang England ang naging unang constitutional monarchy, na nagpasimula sa panahon na binuwag ng sangkatauhan ang mga feudal monarchy at itinatag ang mga constitutional monarchy. Nang maitatag ang British Constitutional Monarchy, nagsipagsunuran lahat ang France, Germany, Italy at Austria. Sumiglab ang mga Bourgeois Revolution at isa-isang napabagsak ang feudal autocratic rule sa mga bansang ito. Bumuo sila ng sarili nilang mga konstitusyon at nagtatag ng sarili nilang mga constitutional monarchy. Umunlad ang industriya at komersyo ng Britanya nang mabuksan ang bagong ruta ng mga barko na nakatulong sa pag-unlad ng kapitalismo sa United Kingdom at lumikha ng malaking pangangailangan sa mga bagay na mapapakinabangan. Kaya habang pinalalawak ng UK ang pakikipagkalakalan nito sa ibang bansa, unti-unti rin itong pinalawak ang pandarambong nila sa kolonya at ang pagpapalawak ng mga kolonya nito. Sa ilang bansa at lugar sa Europe, Africa, Asia, North America, South America, Oceania at Antarctica, gayon din sa Pacific, Atlantic, Indian Ocean,
Antarctic Ocean at Arctic Ocean ay sunod-sunod na naging kolonyang lahat ng Britain. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nasakop ng England ang 25% ng teritoryo ng daigdig at mga mamamayan doon. Nang magpalawak ng kolonya ang England, pinasimulan ang mas maunlad na kaalaman at pag-iisip sa mga aspetong tulad ng mga kanluraning sistema sa politika, kultura, relihiyon, edukasyon at medisina sa mga kolonya. Pinalitan ang mga utos ng dating namamahala sa mga sinakop na bansa at sinira ang dating umiiral na mga feudal ideology. Ito ang naglatag ng pundasyon para sa mga kolonyang di sadyang nagsusulong ng demokrasya sa konstitusyon. Ito ang nagdala ng pagbabago sa kalagayan ng mahigpit, walang pag-unlad, sarado at makalumang mga lipunan sa mga kolonya na nagbigay sa kanila ng panibagong buhay. Ito ay isang permanenteng kontribusyon sa pag-unlad ng bawat aspeto ng mga kolonya. Noong 1870s, sa paglaganap, pagsikat at pagunlad ng industrialisasyon at pagpapawalang bisa ng mga feudal autocratic system sa mga bansa sa buong mundo, unti-unting nawala ang pangingibabaw ng England sa pandaigdigang industriya. At pagkaraan ng 2 digmaang pandaigdig, isa-isang nagtamo ng kalayaan ang mga kolonya nito. Bumagsak ang England at nakumpleto ang misyon nito sa kasaysayan. Noong kalagitnaan hanggang mga huling taon ng ika-16 na siglo, isang grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa mga iglesia sa England. Kinontra nila ang pang-aapi ng mga pari, pati na ang formalismo sa simbahan. Naghangad sila ng dalisay na doktrina ng relihiyon at makadiyos na buhay at banal na iglesia at malayang bansa. Tinawag silang mga Puritan. Noong 1604, inutusan ng maharlikang pamilyang British ang lahat ng mga Puritan na bumalik sa simbahan ng estado at sundin ang obispo. Kung hindi, ay ititiwalag sila at bibitayin pa. Kaya napilitan ang mga Puritan na lisanin ang Europa at pumunta sa North America. Pagkatapos niyon, sinundan sila ng maraming Puritan sa North America. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa Oxford o Cambridge Universities. Mas edukado sila kaysa sa karamihan ng mga taga-Europa. Itinaguyod nila ang mga konsepto ng autonomiya, pagkakapantay-pantay at demokrasya, pati na ang mga katuruan ng Diyos. Isinama rin nila ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Estados Unidos at ang konstitusyon ng Amerika sa mga bagay na ito.
Kung hindi sa mga Puritan, hindi sana nagkaroon ng USA at hindi sana nagiwahiwalay ang tatlong kapangyarihan. Kaya hindi lang batayan sa pagtatatag ng USA ang mga Puritan, kundi sila ang mga pioneer na nagpatatag sa Amerika. Noong July 4, 1776, nang ipasa ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Estados Unidos, isang bansang malaya, umaangat at bansa ng iba't ibang lahi ang nabuo sa Hilagang Amerika. Yan ang USA na alam natin ngayon. Sabi ni Washington, ang unang pangulo ng Estados Unidos, Tungkulin ang lahat ng bansa na kilalanin ang awat tulong ng makapangyarihang Diyos. Sundin ang kanyang kalooban, pasalamatan ang kanyang mga pagpapala, at mapagkumbabang isamo ang kanyang proteksyon at tulong. O Panginoon, kawaan mo sana ang anak mo. Paggalingin mo siya. Ang kanyang gawa ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang karunungan ay nasa lahat ng dako. O Panginoon, salamat sa pangangalaga. Salamat sa biyaya at pagpapala. Ang kanyang gawa'y nasa lahat ng dako. Ang kanyang Panginoon, nagtuyot pa rin. ay nasa Alagaan mo sana ang mga anak mo. dako. Ang kanyang karunungan ay nasa lahat ng dako. Salamat sa akin po. Hallelujah! Luwalhati sa akin, Panginoon! Ang bawat isa sa mga batas at patakaran, ito ang kanyang kapahayagan. Panginoon, samahan mo kami. Bawat isa sa mga ipinagay, Salamat sa Panginoon! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Sinagot niya ang ating dalangin. ang maaaring kumawala sa kanyang kapangyarihan. Sino ang maaaring lumabas sa kanyang mga plano? Ang lahat ng mga bagay ay umiiral sa kanyang pagsubaybay. At higit pa rito ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, sa ilalim ng kanyang Pagkaraan ng Giyera Sibil, mabilis na umunlad ang ekonomiya ng Amerika. Noong 1894, ang US ay naging bansa na may pinakamalaking gross industrial output sa buong mundo. Sinundan ng pag-unlad ng ekonomiya sa US ang unang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, ang US ay naging isang bansang nagpapautang ng mahigit 10 bilyong dolyares mula sa pagiging isang bansang may utang na 6 na bilyong dolyares. Ito ang pinakamaunlad na bansa sa buong planeta. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig,
patuloy na lumakas ang militar ng Amerika. At nagtatag ito ng mahigit 5,000 base militar sa buong mundo. Sa pananaw na pang-ekonomiya o pang-militar, walang alinlangan na ang US ang naging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ito ang nagtatag sa posisyon nito sa politika sa mundo. Base sa pagsunod sa mga tuntunin sa pagtatatag ng kalayaan, demokrasya at pagkakapantay-pantay, ginampanan ng US ang tungkulin nito bilang global police. Kaya patuloy na namamagitan at nakikialam ang US sa mga kalakaran sa mundo para epektibong sugpuin ang paglawak ng mga puwersang diktatorya at para protektahan ang maraming tao mula sa iba't ibang katayuan sa buhay na napahirapan dahil sa relihiyon o politika. Lubos din itong napigil ang pagkalat ng iba't ibang masasamang puwersa at napahina ang pinsalang ginawa ng mga ito sa sangkatauhan. Sa isang banda, mahalaga ang ginampanang tungkulin ng US sa pagpapatatag sa sitwasyon ng mundo at paglalaan ng balanse sa kaayusan ng mundo. Ginagampanan nito ang napakahalagang tungkuling ingatan at patatagin ang sitwasyon ng mundo. Sangkatauhan ay nabubuhay at namamatay sa pagsubaybay ng Diyos. Nabubuhay ang sangkatauhan para sa pamamahala ng Diyos at sa pagpikit ng kanyang mga mata sa muling sandali. Iyon ay para din sa mismong kanyang pamamahala.